So, back in the tita's house. It's ano ba, 3:30 or 4 o'clock na. And my class pa is later. Mga 7:30 or 7. So, I have time. So, ngayon, kailangan ko na mag-lunch. We have adobo na mamantika. So, para hindi masayang yung mga mantika. Then, we have pinakbet. So, dump everything. Ay! Nahulog ba? The eggplant. And then, there's toyo and egg. So, from breakfast. So, dump lang siya dati mo microwave. And that's it. That's for lunch. And saging. So, ayan. It's 5:40. I'm gonna prepare for my 7 o'clock class. And, kailangan ko muna mag-digest ng case. So, first, you need to feel good about yourself. Ay, nag-wash muna ako ng face. Pero, maaga ako natapos. So, ako, maliligo para diretso review. So, check the essentials. You need motivation in studying. At ang ating motivation ay una, nakapagkain na ako. O diba, alas stress ako kumain, natapos ako ng 5:30. Pero marami naman ang ginawa. So, our motivation for today is chocolates. While we're going to do our digest ng 1 case lang. This is for ATAP, Agency Trust and Partnership. We have 10 cases for the whole semester. Iha-handwritten to, isa-submit. So, that's what I'm be working on after this class. This is 7 to 9 na class. Yeah. And I'm on case number 7. So, nabasa ko na yung siyam na case out of 10. Hindi ko kasi mahanap yung case number 9. Tapos, nag-volunteer ako. Although, my gosh, hindi pa ina-approve ni Beads kung ako ba yung naka-assign for this case. Pero, 2 weeks ko na siyang vino-volunteer yung sarili ko. My case is JG Summit Holdings versus Court of Appeals. So, I'm gonna post this on TikTok. And how do I study? So, this is my natural state of studying. This is my style. So, kailangan may extra bit of cramming. And all. Bakit na naman ako naka-restrict? Hello, TikTok. Ano mga pinagagawa mo? Napaka-ano ng TikTok? Napaka-echosera. Lagi akong kina-call out. Kundi ako pag nakahubad, nudity, mga endorsement. Nasa na? So, gusto ko nag-preprint ng cases, especially if it's like 15 pages below. Kasi nare-recycle ka naman. So, eto. Family code. So, civil code ko. Printintan ko ngayon ng RTC. Ng ATAP. So, dito I do my highlights already. My notes, like ano yung mga importante. Hi, Florissant. What year na po kayo? First year sa system namin kasi may cream 1, cream 2 pa ako. Pero I'm on my 3rd semester in law school already. So, ngayon, since magki-case digest ako, when I say nag-aral, nagbasa, naintindihan yung case and kaya mag-recite, mag-report. So, unang task dyan would be, read the full case. And this is just 11 pages. So, ayan, yun ako mga naka-highlight, may mga naka-encircle, mga information. So, ngayon, kailangan ko siyang i-type para ma-sequence ko siya. Kasi pag hindi siya na-type at mag-extemporaneous speech ako, hindi ko makukuha yung mga technical terms na ikikwento ko, lalo na sa Tagalog. Pero, it will be hard for me to impress the professor in legalese. So, what I need to do? Para hindi ako distracted, sarado lahat ng tab na yan, application, Facebook. So, I need to copy-paste muna kung ano nasa internet. Is this a form of plagiarism? I would say to an extent kasi pag nag-ano ka, ano ang pinaka-favorite ko? Jure, Respicio, AI ng Google. So, wait lang. ATAP, case report, JG Summit. Kasi at least sa kanila naka-align na. Holdings versus CA. CA and Philiard. Filseco. Ginagamit ko lang ng guide yung mga nasa internet. But I make it my own pa rin. Kasi doon malalaman ng prof kung nagbasa ka lang ba or in-integrate mo yung sarili mong explanation and all. You're in law school also, Florissant. So, ano lang. Just throw in your questions. I maybe answer it personal, life, sa area of specialization ko, like sa work, or life advice, whatever it is. Just keep me distracted and motivated. Ay, nawala ako. Sorry naman. Di ba ang hirap? I'm new to this kasi hindi ko siya kabisado. Iba na siya sa basta vlogging lang or video. So, GR. So, this case is GR 124. Saka maingay talaga ako mag-review. Even if I'm alone lang, this is how I review. Bine-verbalize ko. Parang, mas nagre-retain sa akin pagkausap ko yung sarili ko. So, this is GR 124293. Ano natin dyan? Okay, summary. At hindi ko makahanap yung mouse ko. Okay.
pati power bank ko ng ordi, nilagay ko sa kung saan. So, unang lalabas ay, let me show it. So, if this is my case assignment, what I'm gonna do is do a case digest. So, gagawin ko muna dyan, kukunin ko lahat ng nasa internet. Ang hirap naman, wala kasi itong mouse. Tapos, yung case digest, ay i-case digest ko pa. So, lahat yan, lahat. O, diba, ang hirap, mali. So, ayan, naka-paste na siya. Pero dahil sigurista tayo at tamad din tayo, we'll get also from other sites. Okay. Ay, bakit nag-bubble? Sino ko bang meron? Ayan. Kasi, syempre, iba-iba explanation nila. Oh, pati pa yan. Oh, ito din yan. Lahat yan. Laban. Okay, enough na yun. So, ayan sa akin. Ina-organize ko siya. Like, ng mga ano ko. Materials ko. Tapos, saka ko siya Google Drive. So, ayan. Nag-post ko na. Yung galing sa internet. I-edit ko na lang siya. Ay, gusto ko palang patugtog muna. So, we got something from Jur. Ang maganda kasi sa Jur, iba-iba, diba? May digest, may summary, may timeline. Eh, ako very particular din ako sa mga ganyan, pero later na yan. So, nasa jurisprudence, ito yung pinaka, mga whether or not facts. Ang haba, diba? Pero ito din naman galing sa mismong case. So, copy lang siya. Tapos i-edit ko siya mamaya. Kung ano lang mga keywords based dun sa mga naka-highlight din sa akin. So, ayan. To prepare for my case digest, ilan yung resources ko? 1, 2, 3, 4, 4. Apat na galing sa internet. I-consolidate ko lang siya lahat kung sino yung maganda ang pagkaka-present. Like, eloquent. Ay, hindi makopy yung isa. Hindi friendly si ano. Digest.ph. Talaga. Ito. Ay, mayroong YouTube video. Ito nasa Facebook. 6 minutes and 19. So, pwede ko itong pakinggan later. Dito naman tayo kay ano, karlmags.blogspot. So, nauso pa yung mga blogspot nun, diba? At least online reviewer pa siya. Kasi yung iba, mag-explain mahaba. Yung iba naman, very concise. Or medyo mas technical yung ginagamit nilang terms. So, I will help that to guide me on how to ace my recit. Tapos, ito din, si Lawyerly. Pero si Lawyerly ay naka-YouTube video. Okay, let's start. Okay. So, gagawin ko na siyang parang bingo card. So, how I do my case digest. So, ayan yung mga informations na kailangan ko. Coming from different resources, ilang pages siya? 15. O, di ba ang OA ko? Kasi nga minsan pag nauusi ako or pag sobrang excited ako. Then, I'm gonna do this. Parang bingo style. Tapos, ano ko siya? Ibabox ko siya per category. So, ayan, coming from the narrative, i-block-block ko siya para per item. So, I always start with, ano namang naging decision para alam na agad yung ending. Tapos, ayan, per square, kailangan ko siyang ma-perfect or makabisado kung paano ko siya i-deliver in bullet sana. So, eto, pinagsama ko na to. Ganyan. Copy-paste lang muna para ma-dissect ko siya mabuti until satisfied ako na per category is na-cover ko. Okay, so now that we have this information from another source, para malaman ng professor na pinag-aralan mo talaga. So, ang nakasulat lang dito, you need to, PhilSeco, the joint venture agreement between the government and Kawasaki, they need to come up with 330 million on a 60-40 hati-hati. So, gagawin ko dyan para ma-personalize ko yung report ko. I have to identify how much is the 60% on the government part and 40%. Kasi, hindi yun lumalabas sa case. So, pag minention mo sa prof, malalaman niya, aba, nag-aral to, nag-compute. Ganon. Para ma-personalize mo. So, here, sa pagka-case digest ko, may mga nakita na ako. So, dates kailan nag-bidding. Tapos, kailan humabol si Kawasaki, PhilSeco. Babanggitin ko yan. Diba? 1.3 lang yung government share, amounting to 87%. Nag-bid si JJ Shamit ng mas malaki, 1 billion. So ngayon, humabol din si PhilSeco from December to February. So that's December, 2 months. At nag-bid siya. Na kung magkano yung bid ni JJ Shamit, 2.3 plus 5%. Basta ang ending, nakuha pa rin ni PhilSeco. Tapos eto na, ang maganda dito, procedural history. So I can discuss that later na in 1994, siyempre nga, na-award yung ng February. So, after February, March, April, May, after 3 months, May 1994, nagpamandamos sa CA na deny the 1 year after 1995. Nagpa-reconsider siya sa CA, si JJ Summit. Denied, the pangalawang rounds na yun ng court. So, pangatlo, nag-Supreme Court.
Special First Division. Kinarjack niya yung decision ng CA. Sabi niya, hindi, dapat hindi ibigay yung bid kay Kawasaki kasi dapat 60-40 rule. Tapos, that's in 2000. Then, after 3 years, kinarjack ni Supreme Court yung sarili niya. Because sabi ng Supreme Court Special First Division, ni-reverse na. And Kawasaki is not, Felseco is not a public utility. Hence, the 60-40 percentage does not apply. And then, October 2003, nag-MR si JG at deadman na siya. So, sinabi na tama yung decision na pwede pa rin siyang ibenta kay Felseco. So, yun yung magagandang makukuha ko dito. But we still need to continue. Ayan. Depende sa magiging tanong ng prof. Dapat prepared ka. So, ayan na. Gumaganda na yung case digest natin. So, binasa ko na siya. So, kasi, dito sa kontrata nga nila, ni Kawasaki. So, meron silang option to the highest bid. At nakasulat yun sa kontrata. So, ngayon, gagamitan ko to ng civil code. Na kung anong nasa kontrata, especially kapag explicitly nakasulat, that will be the controlling, and then that will be the force of law. So, sasabihin ko mamaya kay Prof, Article 1159, I'll cite this. Kaya, walang karapatang magreklamo si JG Summit. Okay, so ito magpapanalo sa akin sa receipt. One of that is, I will cite the commercial law sa first refusal and estoppel in civil law kasi dun sila nanalo. This is great. What is Article 1306? Oblicon to, right? Pero gagamitin ko siya sa ATAP. The contracting parties may establish such stipulation. So yun nga, right of first refusal and right to bid top 5%. Okay, it's 7 o'clock. Time to log in. So ayan na. Moment of truth. Kailangan naka-color kay Prof. Nag-check siya, medyo strict siya doon. At may prayer. Actually, ang class namin is 7:30. Pero maaga siya naglalag. Para maaga din kami nadi-dismiss. Diba? Para-paraan. So, parang ganun din sa law school. Feeling mo you're okay. On the outside, you carry and present yourself properly, but deep inside, you're broken, you're hurt, you have problems. Shorts and boxers. May klase pa ako until 9 eh. Maunin na kayo. Thank you. Ay, headset. Wala na headset. Hindi na ako magpapalitada. Ah, yeah, okay. Waiting for the host to start the meeting. You can join at 7:15. So, mayroon pa akong 15 minutes. Actually, kinakabahan ako dito sa class na to kasi nga, pag nagbabasa ako, mga 15 articles lang. Pag nagdi-discuss, umaabot kami ng 25. Ang bilis niya. So, I'm very praying, hopeful, and thankful na case assigned. Although nag-GC naman siya na, Miss Beadle, please assign the cases. Siyempre, hindi ko alam yung mga technicalities ng mga sasabihin ko. Alam ko lang yung storyline, so itatawid ko na lang kung paano. Sige, sali pa rin kayo dito sa TikTok. Mag-headset naman ako, so mapapanood nyo kung paano ako mag-recite. Live na live. And kung kaya nyo ba sa law school na ganda lang ang ambag. So, try natin mag-ayos ng konti. Kasi diba sa Zoom, pag ikaw nagsasalita, lumalaki yung face mo dun sa screen. So, dapat mukha ka namang presentable. Ako minsan tamad. Pag wala ako sa mood, basta mahalaga is wala kang body odor, ganun. Kaya, importante na wash. Ay, ang dami ng message. Wait lang ha. Na ako. Na-excite ako ng konti. Pero, headset. Still did 2. Wash again para make sure na hindi oily. Sorry. Okay, so one technique is kapag online class, well, hopefully, your classmates helps you. Seriously, kasi damay-damay pag nagalit yung prof na hindi nakakasagot yung kaklase mo. Pag ikaw yung next na natawag, madadamay ka sa galit. So, minsan nagbabatuhan ng answer sa GC. So, hoping ako na tulungan nila ako. Magbato din sila pag meron akong technicality na hindi nasagot. Bakit? Nandidiliman pa ba ako? I need to make sure I'm prepared. So, balikan ko tong mga notes ko. Tapos, pag sa online class, you need to din your window ng screen. So, i-close mo lahat.
para hindi ka maratel. Kaya yung iba nag-aaral, maganda yung dalawang screen. Mag-iipon ako, bibili ka ng second screen. Gusto ko din. Tapos, one side is for Zoom, one side is for Google, kung kaya mong chorba habang. And then one is for your messenger, para kung magbabato ng sagot ng mga classmates. You can read it. Ako din, Bids. Ano ba? Walang ganap. Okay. Ay, tapos iba pa din yung pag nakabukas yung ano mo. Etong prof na to nakikita niya pag nagbabasa. Alam niya. At pag nagbabato ng sagot yung mga classmates mo. So, dapat medyo chill ka lang. And then ako meron ako salamin na yung super glare. Eh, ito hindi ko mahanap. So, pag nakaganyan ka, hindi halata yung kunasa yung mata mo. But, we'll see. Ano yung nangyari? Kailangan nakabukas lang yung aking chat box para makakasa. Okay. Level of confidence now, I would say 55 to 75%. You'll see. Ay, bakit elements of the state ang aking nakabukas? Hindi kita kailangan. Ay, ata. Mahirap na walang mouse. Oh my gosh. Ay, ano nangyari? Where's my file? Top case report. Okay. Ay. Sige, magsagot tayo. Ilang years ka na nag-work as RN? Yeah, hindi nga ako nag-work sa hospital. Nag-proceed ka agad sa law school? No. 2008 ako nag-RN, graduate. 2024 na ako nag-law school. Madami muna akong ginanap sa buhay. Nagtrabaho, nag-abroad, nag-rumampa, ganyan. And then, what's your subject now? It's ATAP. Hi Marian, good evening. ATAP, 7 to 9. Actually, 7:30 to 9:30 siya. Ano pong thoughts mo? Hi Jay, flood control issue. Siyempre, hindi ako personally affected. Safe ako sa bahay. But, I feel like sobrang mali talaga yan. Kahit hindi lang sa flood control. Hindi ko naman sinasabi na 100% dapat hindi nagko-corrupt kasi meron tao mga ganit sa pera. Siguro hindi silang pinalaki ng magulang nila ng tama. Or I don't know, but sila nagko-compensate na sa buhay nila. Gano'ng kadaming perang kailangan nila at nangungurakot. Pero sobrang mali. You're living a fake life because yun nga, nag-step ka sa buhay ng iba at karapatan ng iba. At ipinagkalulo mo yung prinsipyo para sa pera, bilyones. But I still believe that. So yun, mali. Pero anong magagawa natin? Nangyayari talaga yan. Pero di ba as a law student, hi Ja, same lang yung sa corruption na makikita mo. We're talking about corruption saan? There's corruption in everything. There's elements of corruption in everything we do. Dahil sabi nga, ang hirap mamuhay sa mundo. What's that? Ang hirap mamuhay sa mundong ito. There's always be temptation. Mas malinaw pa ang corruption if nasa field ka ng politics. Am I right? Ja, corruption in politics, corruption talaga mga under the table. Pero like favorable. Like katulad nito, sa case na to, yung bidding, may pera naman si JG Summit Holdings. Legal naman yung bidding niya. Pero sinunod yung kontrata na yung kalaban niya, may right to refuse and right to tap to bid. Now, if the corruption will be si JG Summit, may kakilala dun sa, what do you call that? COP, privatization committee, o di ba makakalimutan ako, and APT, Asset Privatization Trust, and then maybe C is Commission on Privatization. Sabi niya, sige, saan mo lang ibenta yan? Ay, wala na, nalobat na.